Ayan, magandang araw pong muli. Medyo maulan po tayo ngayon, pero ganun pa man po, ay patuloy po tayo lumapit sa Panginoon. Actually, mas maganda nga yung ganito mga bagay na tayo po ay napipirmi sa bahay. Bagamat may mga ilan sa atin, ang sumarayl ay may pagpasok, may pagtrabaho na nagiging dahilan din para po makapag-disturbo po yung ulan. Pero ganun pa man, ipag-pray pa rin po natin ang panahon sa ating po kasalukuyang sistema na umiiral po na panahon po sa ating bansa. At salamat sa Panginoon sa patuloy na kalakasan at pinagkakalit po sa atin. Sa Wednesday, maya-maya po ay sama-sama po tayo na manalangin. Dali natin yung mga panalangin ito. Ito po sa akin pong talatang na pagbalayan, ang sabi po ng John 8:36, na kung talagang tayo ay pinalaya ng Panginoon Kristo, ay tunay po daw tayong malaya. Kasi po kung titignan po natin sa panahon natin ngayon, ay maraming mga bagay na kasinungalingan ang umiiral, lalo tigit po sa buhay ng natin ngayon na marami na pong komunikasyon, social media, marami na rin po mga tao na nagbibigay ng kanila po mga paniniwala o paggamit po ng salita ng Diyos. Kaya naman dito makita natin na tunay po ang pagpapalaya po talagang magiging malaya lamang po tayo kung talaga ang Panginoon Kristo ang magpapalaya sa atin. Una, ang katotohanan po ay nag-i-exist. Ibig po sabihin, na marirealize natin na talagang natin ay katotohanan. Kaya naman po dito, naglalaban po ang kasinungalingan, katotohanan, yung fake news na ginagamit. Pero actually, dapat hindi po good news po yung kanila po mga binibigay. Kasi isa lang ang good news po mga kapatid, dahil ang good news po ay ang gospel, ang salita po ng Diyos. Yun lang po ang good news. Kasi kung titignan po natin, marami po mga nagbabangkot ng good news. Pero panandalian lang po yun, hindi tumatagal. Kaya naman po, nakabubuti na ang Diyos po, pag siya nagpalaya po sa atin, siya po nagbigay ng katotohanan, siya po nagbigay po ng tunay po na ito, ang tunay na kalayaan. Tayo po ay nagkaroon po ng kalayaan sa pamamagitan po ng pagkakabihag ng kasalanan, bihag ng pito ng laman. Pero dahil po sa pagkakataon na tinanggap mo ang Panginoon Kristo, yung kalayaan niyan, ay wala na po tayo sa ilalim ng sumpa. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon na harapin ang katotohanan na tayo po'y pinalaya, na tayo po'y nagkaroon po ng buhay na walang hanggan. Pero doon po sa mga ganung bagay, patuloy pilit pa rin po na dinadaya po tayo ng Diablo sa mga maraming bagay na kompromiso, sa mga sitwasyon, sa problema, sa events na nangyayari po sa buhay natin, yung journey ng buhay natin, hindi po tumitigil po ang kaaway. Kaya nga, dito maanuhan po natin na si Kristo po ang tanging Diyos, anak na nagbigay ng kalayaan po para tayo lumaban, managumpay, laban po sa kasalanan at laban po sa mga bagay na ating po ginagawa. Yung pong salitang ito ng ating Panginoon Kristo, hindi po ito yung politically na tayo po yung lalaya o tayo po yung naliligtas po sa problema o sa mga bagay. Meron pong tulong na binibigay at meron karunungan po binibigay. Kundi magkaroon lamang po tayo ng sapat na karunungan upang matungayan natin, malaman natin kung ano po yung mga bagay na nangyayari sa atin na mayroon pong kaakibat at tulong po na nagmumula po sa Panginoon. Just keep on praying, mag-meditate po tayo ng kanyang salita, tingnan po natin mga events na nangyayari po sa ating bansa. At alamin natin sa ating kasalukuyang panahon na napakarami na po mga bagay, na mga pag-feed po ng mga pagkakamali o kasalanan. Excuse po. Kaya arinawa ay manindigan tayo ang ating pananampalataya, paglaban po natin ito, laban po sa kaaway, laban po sa mga taktika ho ng kaaway, at laban din po sa ating po mga kahinaan. Diyos lamang po magbibigay ng kalakasan at karunungan para po tayo managumpay po sa buhay na ito. Salamat po.